Ayan, no? So, isi-share ko ngayon yung diagram. So, ito siya, guys. So, itong apat na to ay scrap na. Kumbaga, sa trial and error natin, na-damage siya. So, ito. Yung core niya, yung isang version, dalawa kasi yan eh. Ito yung isang version. Yung diagram. Mamaya natin yung i-discuss. Dito tayo sa isa. So, ito yung naging output niya. Tsaka ito. No? Yan. Yung dalawang yan. So, ito guys, i-detail. Yung core is 1:1. Kung ilan yung turns nito, gawa 10. 10 din dito. Ayan, no? So, ito, ano yan, parehas yung wind niyan. Then, ito, inad na lang natin. Wala siya sa diagram, pero pang limit to. Kung ilan yung i-out na voltahe ng i-out dito. Okay. So, added na lang yan. Pero ito yung original ano natin. So, bali, ang ginamit natin ditong pyesa is itong MOSFET tsaka itong transistor. Ito yung MOSFET. So, ayan. 7 amperes na 650 volts. 12 amperes naman kay transistor 400 volts. No? So, matatag itong si si MG13009 kesa dun sa ibang ito kasing mga MOSFET kanina ito. Mga kinahoy ko na lang din yan. Kaya hindi ko familiar dun sa specs. Ginugoogle ko lang sa datasheet yung kung ilan ampere, in channel ba, PNP, mga ganun. Pero wala na to. Tapo na. Hiwalay natin. So, bali, dalawa yung naging output ng ating dalawa yung naging project natin sa diagram na to. Ito, tsaka to. Ito naman yung 300. Ay, hindi. Ito yung sukatin niya natin. So, ito pala yung 80. So, 80 volts max. Para sila. Ito. Para sila ng out. Kasi nga, parehas yung ginamit nating diagram. And ang yung condition niya dapat talaga is based on sa isang linggo natin paggagawa ng is dapat halos magkalapit or kung hindi man mas ideal na parehas yung turns, equal turns, 1:1 yan. So gagana siya doon. No? So ito 680 volts din yung out niyan. So ito 80 din. So ito yung mga recommended na parts. So coil 1K, tapos ito mamimili ka na lang with itong K4101 na MOSFET or MG13009. Yan. Ito totally kinuha natin dun sa scrapboard talaga eh. Wala, ang napahalo lang ito yung limit current sa output tsaka to. Yan. Ito ay ipifix natin sa PCB. Yan. Next na diagram natin ay ito. So, ito yung naging output natin, yung 300, tsaka ito yung 250. Bale ito, nag-rewind tayo dito eh. Nag-rewind tayo ng windings para ma-achieve yung ganong
style. So dito, ito pwedeng, ito yung pinakamarami, more turns. Mas marami dapat to kaysa dito sa dalawa. Kahit ito 100, halimbawa 100 to, 100 turns. So dapat to mga 1,000 pataas. So wala na siyang capacitor pero naglalabas siya ng 250, minimum 250 to 300 volts. So ito nag-rewind tayo nito. So ito naman hindi. So fix yan. Yan. Kapirasong pyesa lang guys, no? So same MG13009 yung ginamit. Tapos yung 1 mega ohms hindi natin ginamit. Naka-open yan. Hindi nakakabit, hindi naka-solder. Pero hindi niya sinisira yung LED nung tinest natin. No? So ganun din dito. So ayan, expose pa yung mga ano. May 4148, 1K, tapos yung ating filter capacitor. Dito pala gumamit tayo filter, no? Dito. Optional na lang yun. Ganyan. Optional na lang. So, yun guys, no? Sana nakatulong yung ating 1 week na puro backlight tester or voltage booster or joule step ng mga project. So, nakarami tayo. So, sa 1 week, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, 6 tayo, no? Yung iba kasi sa previous week, ito pala nasa previous week pa to. Saka to. So, bali, isa, dalawa, tatlo, to, apat. Tapos, apat rin na MOSFET na nasira. No? So, ganun talaga. Trial and error. So, ayan. Itong 250 mamaya, i-test natin ito, itong 250. Kung maninira ba talaga ng backlight to. Ito, nasubok na to. Ito din, ito, yung mga bago, no? I-test natin. So, yan lang po. Salamat.